Mga ganap kapag nga nagbebenta ako ng mga merienda tuwing hapon sa harap nga ng aking tindahan. Bali nga pala 9 AM at talaga namang nag-uumpisa na nga ako na gumawa nga ng mga sauce kapag nga magbebenta ako ng mga merienda nga tuwing hapon. Bali nga pala ang una kong ginagawa nga pala ay sauce nga ng siomai, yung toyo ba? Bali nga pala lahat ng ginagawa ko ng mga sauce na pambenta ko nga ng mga merienda tuwing hapon ay may mga sukat. Tulad nga nitong toyo nga ng aking siomai, pagkat nga pala sa toyo ay may mga sukat yan. Bali nga pala isang basong tubig, isang basong toyo, kaunting oyster sauce, at 1/3 cup na sugar. At kapag nga lahat ng sangkap nga ng toyo ng aking siomai, inalagay ko na, isasalang ko na yan sa apoy. Yes po, niluluto ko po ang toyo nga ng aking siomai. Hahalo-haluin mo lang kapag kumulo na ay pwede na. At pagdating naman sa sauce nga ng aking kikiam ay meron din yung sukat. Yes po, lahat talaga ng ginagawa ko ng mga sauce o toyo ng aking pangmerienda tuwing hapon ay merong mga sukat. Bali nga pala itong sauce ng kikiam nga ay sa isang cup na tubig ay meron siyang 1 1/2 TBSP na cornstarch. Pagkatapos, ang sugar naman niya ay 1/3 cup at ang kanyang toyo nga pala ay 3 spoon nga ng TBSP. At pagdating naman sa kanyang pamenta ay bahala na kayong magtansya at ganun din naman sa bawang. Basta kung ilang cup ng tubig ay ilalagay nyo ay ganun din kadami ang cornstarch at toyo at ganun din sa asukal. At kapag luto na yan ay ganito nga pala ang kanyang itsura. Medyo malapot-lapot na siya tulad nga ng nasa video. O diba? Ayan o, malapit na at pwede na nga siya na pang sauce nga ng kikiam. Alam niyo ba na maraming nakasarapan nga ng sauce nga ng aking kikiam? Kaya naman kapag kumuha yung mga customers ko ay talaga namang halos nga gawin na nilang tubig. At next ko naman ginawa nga itong ang suka nga ng aking kikiam. Bali nga pala pagdating sa aking suka ng aking kikiam ay meron din siyang sukat. Bali nga pala kung isang baso ng suka ay ganoon din kadami nga or isang baso nga rin ang tubig. At pagdating naman sa sibuyas, pipino at sugar, paminta ay bahala na ako. Bali nga pala tansya lang yan kung gaano kadami ko nga kung gaano kadami nga ang ilalagay ko. At bandang 3 PM nga, so ayan na, nakasalang na nga yung aking siomai at nga nagluluto na rin nga ako ng kikiam. Bali nga pala sa harap ng tindahan ko, doon na nakadisplay yung lutuan nga ng siomai at habang nakasalang nga yung siomai ko, nagluluto naman ako ng kikiam doon nga sa aming bahay. Wala kasi akong lutuan nga ng kikiam, kaya naman talagang doon nga ako nagluluto sa aming bahay nga ng kikiam. Kapag luto na nga ay nilalabas ko na. At kapag luto na nga yung aking kikiam at nailabas ko na ay meron na nga agad bumibili. At bali nga pala ganito yung mga eksena nga kapag nagbebenta nga ako ng mga merienda tuwing hapon. Bali nga pala hanggang gabi ay talaga namang marami pang bumibili ng aking siomai, kikiam at balut. Pati nga pala hotdog ay talaga naman nagbebenta na nga rin nga pala ako tuwing hapon. O diba kung makita ninyo sa aking video ay talaga namang napakaraming ang bumibili. As in alam nyo ba, hindi ko nang alam kung anong uunahin ko dahil syempre may bumibili nga ng mga siomai, tapos may bumibili pa sa aking tindahan. Ay talaga naman na halos wala nga akong upo-upo. Pero okay lang yon dahil ginusto ko yan. Kaya panindigan mo, Mami Rachel. Bali nga pala, habang bakasyon talagang sasamantalahin ko nga napapagbenta nga ng mga merienda dahil kapag nga may pasok si Madam Asia ay hindi na nga ako makapagbebenta. Dahil syempre, sobrang busy ko na nga noon dahil si Madam Asia nga ihatid sundo ko sa school. Kaya naman talaga namang wala na nga akong time magbenta nga ng merienda tuwing may pasok nga si Madam Asia. Kaya namang habang bakasyon ay go na go. O diba talaga naman ng Mami Rachel nyo, talaga namang hataw na hataw nga ngayong bakasyon. Na imbis na magpahinga nga ay talaga namang pinapagod nga ang sarili at talaga namang nagbebenta pa nga ng mga extra income. So yun lang mga katindera. Bye! Salamat!